Nagbihis mahirap ang dalagang milyonarya para subukin ang nobyong mangingisda. Subalit, napaiyak siya dahil sa ginawa ng kanyang nobyo. Magandang araw sa inyo, mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Pag-ibig na Walang Presyo. Ang tunog ng mga takon ni Susan sa makintab na sahig ng kanyang opisina sa Makati ay tila isang martilyo na bumubugbog sa kanyang pandinig. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang posisyon bilang CEO ng isa sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Suot niya ang isang pasadyang designer suit na nagkakahalaga ng 6 na digit at sa kanyang kaliwang pulso ay kumikinang ang isang relo na katumbas na ng isang mamahaling sasakyan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi mabili ng kanyang bilyong-bilyong piso, ang kapayapaan. Tumingin siya sa malawak na bintana ng kanyang opisina sa ika-50 palapag. Ang mga gusali sa labas ay tila mga aninong nag-aagawan sa espasyo at ang usok ng lungsod ay parang isang kumot na sumasakal sa kanya. Ma'am Susan, narito na po ang mga kontrata para sa bagong real estate development sa Cebu. Kailangan po ang pirma nyo bago ang 5:00. Malumanay na wika ng kanyang sekretarya na si Lani. Bumuntong hininga si Susan. Hindi man lang niya tinignan ang mga papeles. Iwan mo muna yan dyan, Lani, at pakisabi sa board of directors, hindi ako makakadalo sa meeting bukas. Magbabakasyon ako. Nanlaki ang mga mata ni Lani. Pero ma'am, bukas po ang pirmahan ng merger. Sapat na ang ilang taon na ibinigay ko sa kumpanyang ito, Lani, putol ni Susan habang tinatanggal ang kanyang mamahaling salamin. Kailangan ko lang huminga. Ayaw ko munang makakita ng mga numero, graphs at mga taong ang tingin sa akin ay isa lamang makinang naglalabas ng pera. Kinagabihan, mabilis na nag-empake si Susan, ngunit hindi ang kanyang mga mamahaling damit ang inilagay niya sa maleta. Kinuha niya ang ilang piraso ng mga lumang t-shirt na pambahay, mga kupas na maong at isang pares ng simpleng tsinelas na matagal na niyang hindi na isusuot. Nilisan niya ang kanyang penthouse nang walang pasabi sa sinuman, maliban sa kanyang mga magulang na nasa probinsya. Matapos ang mahigit 7 oras na biyahe, narating niya ang kanilang lupain sa Quezon. Ang bawat ektarya ng niyugan at palayan na kanyang nadadaanan ay pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Dito, ang hangin ay amoy lupa at sariwang dahon, isang malaking kaibahan sa amoy ng aircon at polusyon sa Maynila. Anak, narito na pala! Sinalubong siya ng kanyang ina na si Doña Elena sa malaking balkonahe ng kanilang mansyon. Ngunit agad itong kumunot ang noo nang makita ang itsura ng anak. Bakit ganyan ang suot mo? At bakit wala kang dalang katulong? Gumiti si Susan at hinalikan ng kanyang nay sa pisngi. Nay, nandito po ako para magbakasyon, hindi para maging boss. Gusto ko pong maranasang mamuhay ng simple, yang walang nakakakilala sa akin bilang si Susan na milyonarya. Pero anak, baka mapahamak ka. Maraming tao rito ang alam na kami ang may-ari ng mga lupaing ito. Nag-aalalang saad naman ng kanyang ama na si Don Julian habang nagbabasa ng dyaryo. Tay, huwag po kayong mag-alala. Magpapanggap ako na isang ordinaryong kamag-anak niyo lang na galing sa malayong probinsya. Walang halaga, walang make-up, walang magagarang gamit, paliwanag ni Susan. Umakyat si Susan sa kanyang lumang silid. Hinubad niya ang kanyang gintong kwintas at itinabi sa loob ng isang kahon. Kumuha siya ng isang simpleng itim na t-shirt na medyo malaki sa kanyang pangangatawan at isang lumang pantalon, itinali niya ang kanyang mahabang buhok ng payak na parang isang dalagang bukid na sanay sa init ng araw. Nang tumingin siya sa salamin, halos hindi na niya makilala ang kumpirmadong negosyante sa Maynila. Ang nakikita niya ngayon ay si Susan, ang babaeng nagnanais lamang ng katahimikan. Ito ang gusto ko, bulong niya sa sarili. Lumabas siya ng bahay nang walang pahatid sa driver. Naglakad siya sa dirt road patungo sa direksyon ng tabing dagat.
Ang bawat hakbang ng kanyang tsinela sa tuyong lupa ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang ligaya. Walang nagmamasid sa kanyang bawat galaw, walang humihingi ng pabor at walang nag-aabang ng kanyang pagkakamali. Habang papalapit siya sa dagat, narinig niya ang banayad na hampas ng mga alon. Ang langit ay nagsisimula ng kumulay kahel, hudyat ng papalubog na araw. Ang simoy ng dagat na may halong alat ay dumampi sa kanyang balat. Para kay Susan, ito ang tunay na karangyalan, ang kalayaang lumakad sa pampang nang walang iniisip na deadline o milyong-milyong pisong utang. Naupo siya sa isang malaking troso na lumanang pampang. Tinignan niya ang kanyang mga kamay na dati ay laging hawak na mamahaling panulat, ngayon ay puno ng buhangin. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Sa puntong ito, hindi siya ang may-ari ng ektarya-ektaryang lupa, ay siya ay isang ordinaryong tao lamang na nakikinig ng musika ng kalikasan. Kahit sandali lang, wika niya sa hangin. Gusto ko lang munang makita ang mundo sa mata ng isang taong walang marangyang titulo. Gusto kong malaman kung sino talaga ako kapag tinanggal na ang lahat ng yaman at kapangyarihan. Hindi ni alam na ang kanyang paghahanap ng kapayapaan ang magdadala sa kanya sa isang pagsubok na hindi niya kailanmang naranasan sa mundo ng negosyo. Sa tabing dagat na ito, kung saan ang lahat ay tila payag, may isang nakatakdang pagkikita na babaguhin ang kanyang pananaw sa katapatan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malayo, sa mga bangkang unti-unting lumilitaw sa abot-tayaw. Doon, sa pagitan ng alon at ng gabi, magsisimula ang isang kabanata ng kanyang buhay na hindi kayang isulat ng kahit sinong manunulat sa Maynila. Isang paglalakbay na magsisimula sa isang simpleng bakasyon, ngunit magtatapos sa isang aral na tatarak sa kanyang puso habang buhay. Sa gabing iyon, habang unti-unting lalahasin ang huling sinag ng araw, naramdaman ni Susan ang isang kakaibang pakiramdam, isang kaba at excitement na matagal na niyang hindi naranasan. Ang milyonaryang nagbihis mahirap ay handa na para sa kanyang bagong buhay kahit pansamantala lamang. Ang orasan sa lumang simbahan ng bayan ay hindi pa tumutunog para sa unang misa, ngunit para kay Edgar, ang araw ay matagal nang nagsimula. Sa gitna ng kadiliman, kung saan ang taling liwanag ay ang mga bituing unti-unti nang naglalaho, at ang maliit na lampara sa kanyang bangka, naroon na siya sa gitna ng malawak na karagatan. Ang bawat sagwan niya ay may kasamang panalangin. Panalangin para sa isang masaganang huli, dahil ang bawat isdang tapasok sa kanyang lambat ay katumbas ng pagkain sa hapagkainan ng kanyang pamilya. Bilang panganay sa 5 magkakapatid, maagang binutas ni Edgar ang responsibilidad na dapat ay sa kanyang ama. Ngunit dahil sa iniindang rayuma at katandaan ni Mang Tino, si Edgar na ang naging haligi ng kanilang maliit na dampa. Siya ay matikas, ang kanyang balat ay tila nililok ng init ng araw at alat ng dagat, at ang kanyang mga braso ay matitigas mula sa ilang taon ng paghila ng mabibigat na lambat. Sa kabila ng hirap, ang kanyang mukha ay laging kababanagaan ng kabutihan. Isang katangiang dahilan kung bakit siya kinagigiliwan ng lahat sa kanilang baryo. Sana'y sapat na ito para sa tinda ni nanay, bulong niya sa sarili habang tinitignan ng mga kumikisay na tulingan at galunggong sa loob ng kanyang balde. Habang dahan-dahang sumisilip ang unang sinag ng araw sa abot-tanaw, sinimulan na ni Edgar ang pagpapalaot pabalik sa dalampasigan. Ang langit ay nagkukulang lila at rosas. Isang tanawing kahit kailan ay hindi niya pinagsawaan. Ngunit nang malapit na siya sa pampang, napansin niyang hindi siya nag-iisa. May isang anino ng tao na nakaupo sa ibabaw ng isang malaking bato, malayo sa lugar kung saan karaniwang nagtitipo ng mga manging isda. Nang tuluyan ng dumaong ang kanyang bangka, napatitig si Edgar, isang babae. Nakasuot ito ng isang simpleng puting t-shirt at maong. Ngunit kahit sa layong iyon, ramdam ni Edgar na may kakaiba rito. Hindi ito mukhang taga-baryo bagaman simple ang kanyang gayak. Ang kanyang buhok ay hinahampas ng hangin at ang kanyang mga mata ay nakapako sa dagat na tila ba may hinahanap na sagot sa mga alon.
Ipinatong ni Edgar ang kanyang mga huli sa buhanginan at, dala ng kanyang likas na pagiging palakaybilan, ay lumapit siya. "Magandang umaga po." Bati ni Edgar ng may matamis at tapat na ngiti. Ang kanyang boses ay baritono, malalim, ngulit malumanay sa pandinig. Bahagyang nagulat si Susan. Napalingon siya sa kinalalagyan ng binata. Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Sa isip ni Susan, hindi niya akalaing may ganito kagwapong lalaki sa gitna ng isang liblib na baybayin. Ang kagwapuhan ni Edgar ay hindi tulad ng mga lalaki sa Makati na laging nakagel ang buhok at amoy mamahaling pabango. Ang kagwapuhan ni Edgar ay totoo, hilaw, at puno ng karakter. "Magandang umaga rin sa iyo," sinagot ni Susan, bahagyang nahihiya. "Kakarating mo lang?" "Oho, kakatapos lang mamalakaya," sagot ni Edgar habang pinupunasan ang kanyang pawis sa kanyang noo gamit ang isang lumang bimpo. "Ngayon ko lang po kayo nakita rito sa amin. Bago lang po ba kayo rito sa baryo?" Tumanggo si Susan at bahagyang nungumiti, inaalala ang kanyang desisyon na itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. "Ah, oo, nagbabakasyon lang ako rito. Ang totoo niyan, ang mga magulang ko ay dito rin lumaki kaya naisipan kong bumisita muna para makapagpahinga." "Ay, mabuti naman po kung ganun," ani ni Edgar habang sinisimulang ayusin ang kanyang lambat. "Tamang-tama po ang napili ninyong lugar. Dito sa amin, kahit mahirap ang buhay, payapa naman. Walang ingay ng mga sasakyan, dagat lang at hangin." Naupo si Edgar sa buhanginan, hindi kalayuan sa kinalalagyan ni Susan, habang patuloy sa pag-aayos ng kanyang kagamitan. "Ako nga pala si Edgar, mangingisda, tagahatid ng isda sa palengke, at kung minsan ay kargador dun kung kailangan." "Ako naman si Susan, pakilala ng dalaga." "Nakakamangha ang sipag mo, Edgar. Madaling araw pa lang nasa laok ka na." Natawa bahagya si Edgar, isang tunog na tila musika sa pandinig ni Susan. "Ganyan talaga ang buhay dagat, Susan. Kapag hindi ka maaga, mauunahan ka ng init ng araw o kaya naman ay mauubusan ka ng huli. Ang dagat ay parang buhay rin. Kung minsan ay kalmado, kung minsan ay mabagsik. Pero hanggat marunong kang makisama sa mga alon, hindi ka nito pababayaan." "Nakakatakot ba?" tanong ni Susan, ang kanyang kuryosidad bilang isang taong laking lungsod ay unti-unti nang lumalabas. "Yung nasa gitna ka ng kadiliman tapos wala kang makita kundi tubig?" Tumingin si Edgar sa malayo, sa direksyon kung saan ang araw ay tuluyan ng sumikat, nagbibigay ng gintong liwanag sa buong paligid. "Sa totoo lang, may takot lalo na kapag malaki ang alon. Pero kapag naiisip ko ang pamilya ko na naghihintay sa akin, lalo na ang mga kapatid ko na gusto kong makatapos ng pag-aaral, nawawala ang takot. Mas natatakot ako na umuwing walang dala kaysa sa harapin ng bagyo." Namangha si Susan sa lalim ng pananalita ni Edgar. Sa mundo ng negosyo na kinalakihan niya, ang mga tao ay laging nag-uusap tungkol sa profit margins, investments at competition. Ngunit harito si Edgar, nag-uusap tungkol sa pag-ibig sa pamilya at pakikipagkapwa sa kalikasan. Walang bahid ng pagyayabang, walang maskara. "Ang swerte naman ng pamilya mo sa'yo," malumanay na sabi ni Susan. "Ako po ang swerte sa kanila," mabilis na sagot ni Edgar. "Kayo ba? Anong ginagawa ninyo sa Maynila? Siguro ay nagtatrabaho kayo sa isang opisina, no? Mukhang matalino po kayo." Bahagyang natigilan si Susan. Sa loob-loob niya, gusto niyang sabihin na siya ang nagpapatakbo ng buong kumpanya, ngulit pinigilan niya ang sarili. "Ah, oo. Sa opisina lang, maraming papeles, maraming gulo. Kaya nga dito ako ngayon. Gusto ko lang maranasan ng ganito, yung simpleng buhay." "Bagay po sa inyo ang simple, Susan," nang may katapatan ng sabi ni Edgar habang nakatingin sa kanya. Minsan ang mga tao sa lungsod, nakakalimutan na nilang tumingin sa langit o huminga ng malalim. Akala nila ang kaligayahan ay nasa mga gamit na nabibili ng pera. Pero rito, ang kaligayahan namin ay yung makitang kumakain ng sabay-sabay ang pamilya,
kahit tuyo at sinangag lang ang ulam. Sa bawat salitang binitawan ni Edgar, nararamdaman ni Susan ang unti-unting pagtunaw ng pader na itinayo niya sa kanyang husay. Ang simpleng mangingisdang ito, na may magas ang nakamay, ngunit may busilak na salita, ay nagbibigay sa kanya ng perspektibo na hindi niya nakuha sa anumang business seminar. Tumayo si Edgar at binutas ang kanyang mga balde. Kailangan ko na pong mauna, Susan. Hinihintay na ito ni nanay sa palengke. Baka mapagalitan ako kapag nahuli ang tinda. Sige, Edgar. Maraming salamat sa kwento. Wala ho yon. Sa susunod na mapadpad kayo rito sa Pampang ng ganitong oras, baka may extra akong huli. Bigyan ko kayo. Biro ni Edgar bago maglakad palayo. Pinagmasdan ni Susan ang papalayong bulto ni Edgar. Ang kanyang paglalakad ay puno ng kumpiyansa at dangal. Sa ilalim ng nagliliwanag na umaga, naramdaman ni Susan ang isang kislap sa kanyang dibdib, isang damdamin na hindi niya maipaliwanag. Ito ay hindi lamang tungkol sa atraksyon, ito ay tungkol sa koneksyon. Sa gitna ng buhangin at alat, isang milyonarya at isang mangingisda ay nagkaroon ng sandaling totoo at walang halong pagkukunwari. Ngumiti si Susan habang nakatingin sa dagat. Ang kanyang bakasyon na akala niya ay para lamang sa katahimikan, ay tila nagiging simula ng isang kwentong hindi niya inaasahan. Ang bukang liwayway na ito ang naging saksi sa pagtatagpo ng dalawang magkaibang mundo, at sa kanyang isipan, alam niyang hindi ito ang huling pagkakataon na makakausap niya ang mangingisda si Edgar. Lumipas ang 2 linggo na tila bang lipad ng hangin para kay Susan. Ang kanyang bakasyon, na sa simula ay binalak niya lamang bilang isang paraan ng paliinga mula sa stress ng Maynila, ay nagkaroon ng bagong kulay at kahulugan. Halos araw-araw, matapos ang trabaho ni Edgar sa dagat at sa palengke, ay nagkikita sila sa dalampasigan. Ngulit habang tumatagal, ang kanilang mga kwentuhan sa Pampang ay lumawak hanggang sa sentro ng bayan. Isang hapon, ang araw ay hindi gaanong kasing init ng mga nagdaang araw dahil sa banayad na hanging nanggagaling sa dagat. Naghihintay si Susan sa tapat ng lumang munisipyo. Suot ang kanyang paboritong kupas na dilaw na t-shirt at isang simpleng maong na shorts. Wala siyang suot na kahit anong pampaganda. Ngunit ang kanyang balat ay nagkaroon na ng malusog na kislap dahil sa palagiyang pagbababad sa sariwang hangin. Susan! Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya mula sa kabilang kalye. Nakita niya si Edgar na naglalakad patungo sa kanya. Bagaman baka sa kanyang mukha ang pagod mula sa maghapong pagbubuhat ng mga banyera ng isda, ang kanyang mga mata ay tila laging may sariling liwanag kapag nakikita ang dalaga. Mabilis siyang lumapit, bitbit ang kanyang tapat na ngiti na tila bang gamot sa anumang uri ng kapaguran. Pasensya ka na kung medyo natagalan ako, hingal na saad ni Edgar habang pinupunasan ng kanyang leeg ng isang bimpo. Marami kasing dumating na huli ngayong hapon. Tinulungan ko pa si nanay na mag-ayos ng mga tumpok para sa mga mamimili bukas ng madaling araw. Ngumiti si Susan at umiling. Ayos lang, Edgar. Kasasapit ko lang din naman. Gutom ka la ba? Gutom na gutom, pero huwag kang mag-alala. Alam ko kung saan ang pinakamasarap na merienda rito sa bayan. Masayang sagot ng binata. Naglakad silang dalawa patungo sa isang sulok ng plaza, kung saan nakaparada ang isang kariton ng fishball. Ang usok mula sa mainit na kawali ay may dalang amoy na nakakatakam. Amoy ng piniritong harina na hinaluan ng sarsa. Maraming tao ang nakapaligid. Karamihan ay mga estudyanteng kakatapos lang ng klase at mga manggagawang pauwi na rin sa kanilang mga tahanan. Mangisko, 2 baso nga po, yung tig-10. Masiglang order ni Edgar sa tindero. Kumuha si Edgar ng 2 stick at iniabot ang isa kay Susan. Diyan ka sa matamis na sarsa tumusok, Susan. Pero kung matapang ka, subukan mo yung maanghang ni Mangisko. Paniguradong gising ang diwa mo. Tumawa si Susan, isang tunog na malaya at walang bahid na pilit. Sa Maynila, ang kanyang merienda ay karaniwang binubuo ng mga mamahaling pastries o kaya ay charcuterie boards sa loob ng mga air-conditioned na cafe.
Ngunit dito, habang nakatayo sila sa tabi ng kalsada, habang naririnig ang busina ng mga tricycle at ang ingay ng mga batang naglalaro, naramdaman niya ang isang uri ng sarap na hindi kayang ibigay ng kahit anong 5 binting na restaurant. Alam mo Edgar, ito ang unang pagkakataon na kumain ako nito ng ganito kasaya. Pag-aamin ni Susan habang ninanamnamang mainit na bola-bola. Talaga? Sa Maynila ba walang fishball? Biro ni Edgar. Meron naman pero iba rito. Iba kapag kasama kita. Sagot ni Susan na naging dahilan ng panandaliang pagkailang at pamumula ng mga pingsin ni Edgar. Upang mapawi ang pagkailang, iginaya si Edgar si Susan sa isang maliit na karinderya sa tapat ng simbahan, ang karinderya ni Aling Marta. Doon ay naupo sila sa isang mahabang bangke na yari ng kahoy. Umorder si Edgar ng 2 baso ng malamig na sago at gulaman. Habang nagpapahinga, pinagmamasdan ni Susan si Edgar. Kahit halatang hapo ang katawan nito, hindi siya nakarinig ng kahit isang reklamo mula rito. Sa halip, ang ikinukwento ni Edgar ay ang saya sa kanilang bahay kagabi dahil nakakuha ng mataas na marka sa pagsusulit ang kanyang bunsong kapatid. Ikinukwento niya kung paano sila naghati-hati sa isang maliit na manok na binili niyang regalo sa kapatid. "Hindi ka ba napapagod, Edgar?" tanong ni Susan. Ang kanyang boses ay puno ng tunay na pagmamalasakit. "Madaling araw ka ng isda, tapos maghapon ka sa palengke, at ngayon, heto ka pa at naglalakad-lakad kasama ko." Tumingin sa kanya si Edgar. Ang mga mata nito ay puno ng determinasyon at pagtanggap. "Napapagod din naman ng katawan, Susan. Tao lang tayo. Pero kapag nakikita ko ang mga magulang ko na nakakapahinga na sa gabi at ang mga kapatid ko na masayang nag-aaral, nawawala ang pagod ko. Para sa akin, ang bawat patak ng pawis ay puhunan para sa mga pangarap nila." At isa pa, hinto siya at tumitig ng diretso sa mga mata ni Susan. "Ang makasama ka sa ganitong oras, yun ang recharge ko." Naramdaman ni Susan ang mabilis na pagtibok ng kanyang kalooban. Sa mundong iniwan niya sa lungsod, ang mga lalaking lumalapit sa kanya ay laging may ahenda. May gustong makuha ang kanyang pirma sa isang kontrata, may gustong maging bahagi ng kanyang yaman, at may gustong gamitin ang kanyang impluensya. Ngunit si Edgar ba? Si Edgar ay nakatingin sa kanya bilang si Susan, ang babaeng mahilig makinig ng kwento, ang babaeng tumatawa sa kanyang mga simpleng biro, ang babaeng kasalo niya sa fishball. Walang pakialam si Edgar kung gaano kalaki ang kinikita niya o kung anong titulo ang nakadikit sa kanyang pangalan. Sa paningin ni Edgar, siya ay sapat dahil lamang sa kanyang pagkatao. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Susan na siya ay nakikita sa kabila ng kanyang maska ng tagumpay. "Bakit ka natigil, Susan? Masyado bang matamis ang gulaman?" tanong ni Edgar na may halong pag-aalala. "Hindi. Iniisip ko lang kung gaano kayaman, Edgar." Natawa si Edgar ng malakas, isang tawang mula sa puso. "Ako? Mayaman? Susan, tignan mo nga itong suot ko. Butas na ang bulsa nito. Ang laman ng pitaka ko baka pang isang araw na gastos mo lang." "Hindi yun ang ibig kong sabihin, Susan," malumnam na sagot ni Susan. "Mayaman ka sa saya, sa pamilya, at sa pagkatao. Maraming tao sa Maynila na puno ang bank account pero tuyot ang puso. Ikaw kahit salat sa pera, parang wala nang mahihiling pa." Napatigil si Edgar at dahan-dahang tumanggap. "Siguro nga, ang itinuro sa amin ni tatay ang tunay na kayamanan ay yung nakakatulog ka ng mahimbing sa gabi dahil wala kang nilalamangan at alam mong may nagmamahal sa'yo paggising mo sa umaga. Pagkain na nasa mesa, bubong na hindi tumutulo kapag umuulan, at pamilyang nagkakaisa. Milyonaryo na ako sa lagay na yon." Ang bawat salitang binitawan ni Edgar ay nagsilbing inspirasyon kay Susan. Sa gitna ng kanyang pagpapanggap na mahirap, natuklasan niya ang isang katotohanang matagal na niyang kinalimutan, na ang buhay ay hindi tungkol sa dami ng naipong ari-arian, kundi sa dami ng sandaling tunay tayong nabuhay. Habang naglalakad sila pabalik patungo sa lugar kung saan maghihiwalay, nararamdaman ni Susan ang unti-unting pagbigat ng kanyang kalooban.
Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa lumalalim na pag-ibig. Ang simpleng merienda sa bayan ay naging pinakamahalagang bahagi ng kanyang araw. Sa bawat tawa, sa bawat kwento ng hirap at tagumpay ni Edgar, lalong nahuhulog ang loob ni Susan sa mangingisdang ito. Ngulit sa likod ng kanyang kaligayahan, may isang maliit na tinig na nagtatanong, paano kung malaman na ni Edgar ang totoo? Mananatili ba ang kislap sa mga mata nito kapag nalaman niyang ang babaeng kasalo niya sa fishball ay ang milyonaryang tagapagmana ng mga lupain sa paligid nila? Sa ngayon, pinili ni Susan na isang tabi muna ang mga tanong na iyon. Nais niyang lasapin ang bawat segundo ng kanilang payapang samahan. Hawak ang baso ng gulaman at nakikinig sa masiglang kwento ni Edgar tungkol sa isang malaking isda na muntik na niyang mahuli. Naramdaman ni Susan na sa wakas, natagpuan niya ang kapayapaang naghahanap niya. Hindi sa isang malayong bansa, kundi sa isang maliit na bayan, kasama ang isang lalaki na ang tanging yaman ay ang kanyang busilak na puso. Ang gabi sa probinsya ay may sariling himig. Hindi ito tulad ng gabi sa Maynila na binubulag ng mga naglalakihang neon lights at nilulunod ng ingay ng mga sasakyan. Dito, ang tanging maririnig ay ang rhythmic na pagkanta ng mga kuliglig at ang malayo ngunit nakaka-relax na hampas ng alon sa pampang. Sa loob ng kanyang silid sa mansyon, nakahiga si Susan sa kanyang kama. Bitbit ang isang simpleng cellphone na binili niya para lamang sa bakasyong ito. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame. Ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa boses ng lalaking nasa kabilang linya. Alam mo, Susan, tinitingnan ko ang langit ngayon. Malumanay na sabi ni Edgar mula sa kabilang linya. Napakalinaw ng mga bituin. Naalala kita. Parang bawat kislap nila ay katulad ng ngiti mo noong hapon habang kumakain tayo ng merienda. Napangiti si Susan. Isang ngiti na hindi nakikita ng kanya mga kasamahan sa kumpanya. Masyado ka namang mabola, Edgar. Bituin agad? Hindi ba pwedeng alitap-tap muna? Natawa si Edgar. Ang kanyang tawa ay may dalang init na tila ba katabi lang niya ang dalaga. Kahit alitap-tap, Susan, basta't nagbibigay ng liwanag sa dilim, ikaw yan para sa akin. Alam mo ba, simula nang dumating ka rito sa baryo namin, parang naging mas magaan ang bawat hila ko ng lambat. Kahit puyat ako sa bagat, basta't alam kong tatawagan kita sa gabi, parang lahat ng pagod ko ay naglalaho. Ang gabi-gabing tawagan na ito ay naging ritual na nilang dalawa. Dito, sa gitna ng kadiliman, mas malaya silang nakakapag-usap tungkol sa kanilang mga pangarap. Ikinukwento ni Edgar ang kagustuhan niyang mapaayos ang bubong ng kanilang bahay bago magtag-ulan. Si Susan naman ay nagkukwento ng kanyang pagnanais na mamuhay ng payapa, malayo sa kaguluhan ng lungsod, nang hindi binabanggit na ang gulo na tinutukoy niya ay ang pamamahala sa isang bilyong pisong kumpanya. Gusto kitang makita, Susan, sabi ni Edgar may halong seryosong tono. Nasa tabing dagat ako ngayon. Ang ganda ng buwan. Kung hindi ka pa inaantok, maaari ka bang lumabas kahit sandali? Doon tayo sa paborito nating upuan na troso. Hindi nag-atubili si Susan. Mabilis siyang nagsuot ng isang simpleng cardigan sa ibabaw ng kanyang t-shirt at dahan-dahang lumabas ng bahay. Pinatay niya ang kanyang flashlight nang makarating siya sa pampang, dahil ang liwanag ng kabilugan ng buwan ay sapat na upang makita ang daan. Doon, sa tapat ng nagkikislapang dagat, nakatayo si Edgar. Hindi siya nakasuot ng kanyang pang-alisang damit. Suot niya ang kanyang lumang sando at pantalon na pangingisda, ngunit sa mata ni Susan, siya ang pinakagwapong lalaking nakita niya. Salamat sa pagpunta, bungad ni Edgar nang makalapit si Susan. Naupo sila sa malaking troso. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit, sapat na upang maramdaman ni Susan ang init ng katawan ng binata. Katahimikan ang namayani sa loob ng ilang minuto, ngunit hindi ito mailang na katahimikan.
Ito ang katahimikan ng dalawang taong komportable sa presensya ng isa't isa. Pinanood nila ang buwan na nagre-refleksyon sa tubig, tila ba isang kalsadang ginto na patungo sa kung saan. Susan, basag ni Edgar. Kinuha niya ang kamay ng dalaga. Ang kamay ni Edgar ay magaspang. May mga kalyo mula sa paghawak ng lubid at pagsasagwan. Ngunit sa mata ni Susan, siya ang pinakamalambot at pinakaligtas na hawak na naramdaman niya sa buong buhay niya. Alam kong maikli pa lang ang panahon na magkakilala tayo, at alam ko rin na isang mangingisda lang ako. Wala akong maipapangakong marangyang buhay sa'yo. Wala akong maibibigay na alahas o mamahaling na gamit na maaaring nakikita sa lungsod. Tumingin si Edgar ng diretso sa mga mata ni Susan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita ang katapatan at ang bahagyang panginginig ng kanyang mga labi dahil sa kaba. Ang taning maibibigay ko lang sa'yo ay ang tapat kong pagmamahal. Isang kamay na hindi ka bibitawan at handang magtrabaho mula madaling araw hanggang gabi lamang para masiguro na hindi ka magugutom at laging may ngiti sa iyong mga labi. Susan, mahal kita, higit pa sa iniisip mo. Naramdaman ni Susan ang pagtigil ng kanyang mundo. Sa Maynila, ang mga lalaking nagtatapat sa kanya ay madalas gumamit ng mga grandiosong kilos, mga bulaklak na galing pa sa ibang bansa, hapunan sa tuktok ng mga skyscrapers, at mga pangakong nakabase sa kapangyarihan. Ngunit si Edgar, na may kasimplehang alok ng kamay na handang magtrabaho, ang nagpaiyak sa kanya. Edgar, sinimulan ni Susan, ang kanyang boses ay nanginginig din sa emosyon. Hindi ko kailangan ng ginto. Hindi ko kailangan ng marangyang buhay. Ang hinahanap ko ay ang taong makikita ako kung sino talaga ako, at natagpuan ko yun sa'yo. Mahal kita rin, Edgar. Sa ilalim ng saksi ng buwan at ng dagat, nagtagpo ang kanilang mga damdamin. Doon ay naging opisyal ang kanilang relasyon. Isang ugnayang hindi nakabase sa titulo o yaman, kundi sa dalisay na pagmamahal. Sa gabing iyon, tila ba naging perpekto ang lahat. Si Edgar ang kanyang mangingisda, at siya ang kanyang simpleng dalaga na minahal nung isang mangingisda na si Edgar dahil sa kanyang presensya at hindi sa kanyang bank account. Masaya ko, Susan. Pangako, hinding-hindi kita sasaktan. Bulong ni Edgar habang hinihilikan ng kanyang noo. Tumanggi si Susan. Pinipigil ang luha dulot ng halo-halong saya at pangamba. Salamat, Edgar. Magtiwala tayo sa isa't isa, ha? Sa kabila ng itinatagong yaman, nanalangin si Susan na sana ay sapat na ang pag-ibig nila upang malampasan ang anumang bagyong darating kapag ang katotohanan ay lumabas na. Sa ngayon, ang buwan ang kanyang naging kakampi, ang tanging nakakaalam ng kanyang sikreto habang pinagmamasdan ang dalawang pusong nag-iisa sa gitna ng payapang paraiso. Ang kanilang pag-ibig ay nagsimula na, at sa puso niya, alam niyang gagawin niya ang lahat upang protektahan ang perpektong mundo na binuo nila sa ilalim ng gabi. Sa loob ng malawak na sala ng mansyon ni na Susan, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot. Bagaman ang labas ng bahay ay napalilibutan ng lunti ang palayan at mga puno ng niyog, ang loob nito ay isang pagsasalamin ng kanyang tagumpay sa Maynila. Mga Italian marble na sahig, mga antigong muebles na gawa sa Nara, at mga chandelier na tila mga nakataling bituin sa kisame. Ngunit sa gabing iyon, hindi ang kanyang yaman ang sentro ng kanyang atensyon, kundi ang dalawang taong nakaupo sa kanyang harapan, ang kanyang mga magulang. Don Julian, ang kanyang ama, ay matikas pa rin sa kabila ng kanyang edad. Nakasuot ito ng kanyang salamin habang nakatitig sa anak. Ang kanyang ina naman, si Doña Elena, ay tahimik na humihigop ng tsaa, ngulit ang kanyang mga mata ay puno ng obserbasyon. Nay, Tay, panimula ni Susan habang pinaglalaroan ng kanyang mga daliri. May kailangan po akong ipagtapat sa inyo. Hindi lamang po katahimikan ang natagpuan ko rito sa probinsya. May nakilala po akong lalaki. Bahagyang ibinaba ni Don Julian ang kanyang binabasang dyaryo. Lalaki?
Saan mo naman nakilala, Susan? Sa bayan? O baka isa sa mga anak ng mga kasosyo natin sa negosyo na nagkataong narito rin? Umiling si Susan. May tipid na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi po, tay. Nakilala ko siya sa tabing dagat. Ang pangalan niya ay Edgar, isang mangingisda. Nagkatinginan ng kanilang mga magulang. Isang mahabang katahimikan ng sumunod, tila ba tinitimbang nila kung nagbibiro ang kanilang nag-iisang anak. Mangingisda, anak, ulit ni Doña Elena. Ang boses ay malumanay ngulit bakas ang pagkagulat. Sigurado ka ba? Hindi ba't magkaiba ang mundong ginagalawan ninyo? Nay, hindi niyo po naiintindihan. Sa balis na sagot ni Susan, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang ikinukwento ang binata. Si Edgar ang pinakamasipag na taong nakilala ko. Madaling araw pa lang nasa laot na siya. Ginagawa niya ang lahat para sa pamilya niya. At sa gitna ng hirap nila, napakapositibo niya sa buhay. Ni minsan hindi ko siya narinig na nagreklamo tungkol sa katayuan nila. Napakagalang niya, napakatapat, at mahal ko po siya. Bumuntong hininga ng malalim si Don Julian. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mesa at tumingin ng diretso sa kanyang anak. Susan, anak, alam mong suportado namin ng kaligayahan mo. Simula nang pumasok ka sa negosyo, wala kaming ibang hinangad kundi ang makita kang matagumpay at masaya. Pero kailangan mong maging praktikal. Alam mo ang takbo ng mundo. Umayos ng upo ang ama at nagpapatuloy sa mas seryosong tono. Susan, anak, alam mo ang takbo ng mundo. Sa posisyon natin ito, marami ang lumalapit sa atin na may ibang pakay. Susan, anak, baka yaman lamang natin ang habol ng lalaking iyan. Hindi mo siya masisisi kung masilaw siya sa yaman natin, lalo na't sabi mo ay mahirap lamang siya. Isang milyonaryang katulad mo ay isang malaking premyo para sa isang mangingisda. Naramdaman ni Susan ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ang kirot ng katotohanang lagi niyang kinakatakutan sa Maynila. Ngulit sa pagkakataong ito, may depensa siya. Tay, yun nga po ang punto. Malumanay na paliwanag ni Susan habang pinaglalaroan ang kanyang mga daliri. Hindi niya na alam kung sino ako. Sa paningin ni Edgar, ako ay si Susan na isang ordinaryong bakasyonista mula sa Maynila. Nagbibihis ako ng simple, kumakain kami sa tabi ng kalsada, at hindi ko kailanman binanggit ang kumpanya natin o ang mga lupain niyo rito. Minahal niya ako dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa laman ng bangko ko. Ngulit hindi mo maitatago ang katotohanan habang buhay, Susan. Hirit ni Doña Elena. Balang araw, malalaman at malalaman pa rin niya ang totoo. At kapag nangyari iyon, doon mo lang talagang makikita ang tunay niyang kulay. Maaaring ngayon ay mabait siya dahil wala pa siyang nakikitang oportunidad. Pero paano kung ilatag na sa harap niya ang lahat ng luho? Ang mga salita ng kanyang ina ay tumarak sa isipan ni Susan. Bagaman malaki ang tiwala niya kay Edgar, ang binhing pag-aalinlangan na itinanim ng kanyang mga magulang ay nagsimulang tumubo. Naisip niya ang lahat ng mga balita tungkol sa mga taong nagpapakasal lamang para sa pera. Naisip niya ang sarili niyang mga panganalaman sa lungsod kung saan ang katapatan ay may presyo. Gusto ko pong mapatunayan sa inyong mali ang iyong tulo. Matapang na pahayag ni Susan. At gusto ko ring mapatunayan sa sarili ko na ang pag-ibig ni Edgar ay higit pa sa anumang halaga. Anong balak mo? Tanong ni Don Julian, bahagyang naaaliw sa determinasyon ng anak. Doon na nabuo sa isipan ni Susan ang plano. Isang mapanganib na plano, ngunit ito lang ang taming paraan upang matapos na ang lahat ng duda. Gagawa tayo ng pagsubok, tay. Nay, isang huling pagsubok bago ko siya formal na ipakilala sa inyo at bago namin pag-usapan ang aming kinabukasan. Tumingin si Susan sa kanilang mga magulang ng may seryosong ekspresyon. Aaminin ko sa kanya ang katotohanan pero gagawin natin itong isang sitwasyon kung saan kailangan niyang pumili. Nais kong masigurado na ang lalaking mamahalin ko habang buhay at ang lalaking papasukin ko sa ating pamilya ay hindi masisilaw sa kinang ng salapi, kundi mananatiling tapat sa kanyang sinumpaang pag-ibig sa gitna ng tukso. Handa ka ba sa posibleng resulta nito, Susan? Tanong ni Doña Elena. Paano kung piliin niyang pera? Paano kung masaktan ka lang sa huli? Huminga si Susan ng malalim, pinipigilan ng kanyang emosyon.
Kung mangyari man iyon, mas mabuti nang malaman ko ngayon kesa sa huli na ang lahat. Mas masakit ang mabuhay sa kasinungalingan kesa sa harapin ang mapait na katotohanan. Pero naniniwala ako kay Edgar. Naniniwala ako na ang kanyang puso ay kasing dalisay ng dagat na kanyang pinagmumulan. Sige, pagsasang-ayon ni Don Julian. Tutulungan kita. Gagawin mong kasabot kami sa palabas na ito. Iimbitahin mo siya rito sa mansyon. Dito natin gagawin ang paghahatul. Sa gabing iyon, matapos ang kanilang pag-uusap, lumabas si Susan sa balkonya. Tiningnan niya ang madilim na kalawakan ng dagat sa malayo. Ang kanyang puso ay mabigat, tila ba may nakadagan na malaking bato. Mahal niya si Edgar, at ang ideya na kailangan niya itong subukan ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na parang ipinagkakanuulan niya ang kanilang tiwala. Ngunit sa kabilang banda, alam niyang kailangan niya itong gawin para sa kanilang dalawa. Kung talagang tapat si Edgar, ang pagsubok na ito ang magsisilbing pundasyon ng kanilang relasyon na hinding-hindi matitibag ng kahit anong bagyo sa hinaharap. Nais niyang pagdating ang panahon, kapag sila'y magkasama na, wala nang kahit anong bulmong mula sa ibang tao o kahit anong duda mula sa kanyang pamilya ang makakasira sa kanila. Patawarin mo ako, Edgar, pero kailangan ko lang masigurado na ang pag-ibig na nahanap ko ay hindi isang ilusyon. Sa isipan niya, nabuo na niya ang bawat detalye ng mangyayari, ang bawat salitang bibitawan ng kanyang ama, ang bawat galaw ng kanyang ina at ang nakahandang tukso na ilalatag sa harap ng kanyang nobyo. Ito na ang huling hakbang ng kanyang pagpapanggap bilang isang simpleng dalaga. Sa susunod nilang pagkakita, hindi na lang simpleng merienda sa bayan ang nakataya, kundi ang buong kinabukasan ng kanilang mga puso. Ang milyonaryang nagbihis mahirap ay handa na para sa kanyang pinakamalaking desisyon. Ang katanungan na lamang ay kung ang mangingisdang kanyang minahal ay handa ring panindigan ang kanyang dangal sa harap ng 1,000,000 pisong alok. Ang hapon sa bayan ay abala gaya ng dati. Ang ingay ng mga tricycle na nag-uunahan sa kalsada, ang sigaw ng mga tindera ng kakanin, at ang halakhak ng mga taong nagtatampisaw sa init ng araw ay nagsisilbing background ng karaniwang merienda ni na Susan at Edgar. Nakaupo sila sa isang mahabang bangko sa ilalim ng malaking puno ng akasya sa gitna ng plaza. Sa harap nila ay may 2 baso ng halo-halo na unti-unti nang natutunaw dahil sa tagal ng kanilang kwentuhan. Ngumit sa gabing ito, kahit pilit na nagpapatawa si Edgar tungkol sa isang makulit na asong humahabol sa kanya sa palengke, hindi magawang tumawa ng tapat ni Susan. Ang kanyang isipan ay abala sa plano na nabuo nila ng kanyang mga magulang kagabi. Tinitignan niya si Edgar, ang kanyang mga mata na puno ng pag-asa, ang kanyang mga kamay na may mga sugat mula sa pangingisda, at ang kanyang tapat na debosyon. Pakiramdam ni Susan ay may isang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. "Susan, ayos ka lang ba?" tanong ni Edgar. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Itinigil niya ang pagkain at tinitigan ng dalaga. "Kanina ka patahimik. May problema ba sa tinutuluyan mo? O baka kailangan mo nang bumalik sa Maynila?" Huminga ng malalim si Susan. Alam niyang ito na ang sandali. Kung hindi niya ito sasabihin ngayon, baka hindi na siya magkaroon ng lakas ng loob. "Edgar, may kailangan akong ipagtapat sa iyo. Isang bagay na matagal ko nang itinatago simula nang magkakilala tayo sa dalampasigan." Napakunot ang noo ni Edgar. Dahan-dahang ibinaba ang kanyang kutsara. "Ano yun, Susan? May asawa ka na ba sa Maynila?" Biro niya, bagamat bakas ang kaba sa kanyang tono. Umiling si Susan. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Hindi iyon, Edgar. Ang tungkol sa pagkatao ko. Tungkol sa pamilya ko." Huminto siya sandali at tumingin ng diretso sa mga mata ni Edgar. "Edgar, hindi ako isang ordinaryong bakasyonista lamang na naghahanap ng katahimikan. Hindi ako simpleng empleyado sa isang opisina sa lungsod." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Edgar. Ang kanyang boses ay tila bumulong na lamang. "Ang pamilya ko, kami ang may-ari ng ekta-ektaryang lupain dito sa probinsya. Ang mansyon sa dulo ng kalsada. Yung malaking bahay na may mataas na gate. Doon ako nakatira. Ako ang nag-iisang anak ni na Don Julian at Doña Elena. Edgar, isa akong milyonarya."
Ang mga salita ay tila bomba na sumabog sa gitna ng kanilang pag-uusap. Ang masiglang ingay ng plaza ay tila biglang naglaho sa pandinig ni Edgar. Nanigas siya sa kinalalagyan. Ang kanyang hawak na baso ay bahagyang nanginig. Tinitigan niya si Susan na tila ba ngayon lang niya ito nakita. Ang babaeng kasalo niya sa fishball, ang babaeng nakaupo sa troso sa ilalim ng buwan, ay ang mismong tagapagmana ng kayamanang tinitingala ng buong bayan. "Milyonarya ka?" Ulit ni Edgar. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkalito. "Pero, ang mga damit mo, ang paraan mong pakikipag-usap sa akin, bakit hindi mo sinabi agad?" "Natatakot ako, Edgar." Mabilis na sagot ni Susan. Hinawakan niya ang kamay ni Edgar, ngunit dahan-dahang iniwas ito ng binata. "Natatakot ako na baka lalayuan mo ko kapag nalaman mo ang totoo. O baka naman magbago ang trato mo sa akin. Gusto ko lang maranasang na mahalin bilang isang ordinaryong tao. At nahanap ko yun sa'yo." Napayuko si Edgar. Pakiramdam niya ay biglang bumigat ang kanyang dibdib. Ang agat na akala niyang kaya niyang tawirin sa pamamagitan ng sipag at tiyaga ay biglang naging isang malalim na bangin. Siya ay isang mangingisda na ang taning yaman ay ang kanyang bangka at lambit, habang si Susan ay ang reyna ng isang imperyong hindi niya kailanman mapapantayan. Isang matinding kaba ang lumamon sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay naging maliit siya sa harap ng babaeng mahal niya. "Masyadong malayo, Susan," bulong ni Edgar. Ang kanyang tinig ay puno ng pait. "Ang mundo mo at ang mundo ko, hindi sila magtatagpo. Kaya pala ganun ang kinis ng iyong balat kahit sinasabi mong nagtatrabaho ka. Dahil wala kang takot na mawalan ng pera, dahil hindi mo kailangang mag-alala kung may kakain ka bukas." "Edgar, makinig ka," pakiusap ni Susan. Ramdam niya ang sakit sa boses ng nobyo. "Seryoso ako sa iyo, Edgar. Kaya gusto kitang ipakilala sa mga magulang ko. Inaasahan ka nilang mamayang gabi sa mansyon para sa isang hapunan. Gusto nilang personal na makilala ka." Nanalaki ang mata ni Edgar. "Ngayong gabi? Susan, hindi ako handa. Wala akong isusuot na babagay sa mansyon nyo. Anong sasabihin ko sa tatay mo? Sasabihin ko bang mangingisda lang akong naglalako ng tulingan sa palengke?" "Hindi mo kailangang maging iba, Edgar. Maging ikaw lang din. Kung ano ang nakita ko sa'yo, yun din ang gusto kong makita nila," sabi ni Susan. Bagamat sa loob-loob niya ay humihingi siya ng tawa dahil alam niyang hindi magiging madali ang hapunang iyon. Napabuntong hinga si Edgar. Gusto niyang tumakbo palayo, bumalik sa dagat kung saan siya ang hari ng kanyang sariling bangka. Ngunit tinignan niya si Susan. Nakita niya ang pagsusumamo sa mga mata nito. Mahal niya ang dalaga, at kung ito ang tanging paraan upang mapatunayan ng kanyang pag-ibig, gagawin niya ito. Nais niyang ipakita na kahit mangingisda lamang siya, malinis ang kanyang hangarin at hindi siya masisilan sa kinang ng kanilang ginto. "Sige," maikling sagot ni Edgar. "Pupunta ako. Gagawin ko ito para sa iyo." Tumayo na sila sa bangko. Ang hapon na nagsimula ng may tawa ay nagtapos ng may mabigat na atmosfera. Habang naglalakad sila patungo sa sakayan ng tricycle, walang nagsasalita sa kanila. Ang katahimikan ay puno ng mga katanungang hindi masagot at pangambang hindi maipaliwanag. Nang ihatid ni Edgar si Susan sa kanto malapit sa mansyon, tumigil sila. Tinignan ni Edgar ang malaking gate na may mga gintong disenyo. Ngayon ang gate na iyon ay hindi na lamang isang magandang tanawin para sa kanya. Ito ay naging simbolo ng pader na naghihiwalay sa kanilang dalawa. "Magkita tayo mamayang 7:00, Edgar," sabi ni Susan. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. "Sige, Susan, darating ako," sagot ni Edgar. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa dalaga, kundi sa malawak na lupain na pagmamay-ari niya. Naghiwalay silang hapon na iyon nang may kanya-kanyang pasanin. Si Susan ay bumalik sa mansyon, kinakabahan para sa planong kanilang isasagawa. Siya ay nagdarasal na sana ay hindi maging sanhi ng kanilang paghihiwalay ang pagsubok na ito. Samantala ay Edgar ay naglakad pabalik sa kanilang maliit na bampa. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang tanong. Sapat na ba ang pag-ibig para mapantayan ng 1 milyong pisong katotohanan? Ang gabi ay tila bumibigat kasabay ng bawat pagtikib ng oras.
Sa maliit na silid ni Edgar, ang liwanag mula sa isang pundidong bumbiya ay nagbibigay ng madilaw na anino sa kanyang refleksyon sa salamin. Maingat niyang isinuot ang kanyang pinakamagandang polo shirt, isang kulay asul na kamiseta na matagal nang nakatago sa kanyang aparador. Nakaplansya ng maigi at amoy sabon. Ipinartner niya ito sa kanyang nag-iisang maong na pantalon na walang mansya at ang sapatos na ginagamit lamang niya tuwing may binyag o kasal sa baryo. "Anak, ayos na ba ang itsura mo?" Tanong ng kanyang ina mula sa pinto, may bakas ng pag-aalala sa boses. "Oho, Nay, maayos naman po, di ba?" Sagot ni Edgar. Pilit na pinatitigas ang boses kahit na ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang isinasara ang huling butones ng polo. "Gwapo ka, anak. Higit sa lahat, malinis ang puso mo. Huwag kang matatakot sa harap ng mga magulang ni Susan. Ang pagiging mangingisda ay isang marangal na trabaho." Paalala ng ina na tila nararamdaman ng bigat na pasan ng kanyang panganay. Hinalikan ni Edgar ang kamay ng kanyang ina bago lumabas. Sa kalsada, naghihintay ang tricycle ni Mang Berto. Habang binabagtas nila ang madilim na daan patungo sa kabilang dako ng bayan, ang bahagi kung saan matatagpuan ng malalaking lupain at mansyon, pakiramdam ni Edgar ay papunta siya sa isang digmaan na wala siyang dalang sandata. Ang hanging tumatama sa kanyang mukha ay tila bumubulong ng mga paalala ng kanyang kahirapan. Nang tumigil ang tricycle sa harap ng isang naglalakihang gate na yari sa bakal at may mga gintong ukit, napatitig si Edgar. Ang bakod pa lamang ay mas mataas pa sa kanilang bahay. Ang mga ilaw na nakapalibot sa hardin ay tila mga bituing ibinaba sa lupa. Sa bawat kislap ng mga palamuti sa paligid, lalong nararamdaman ni Edgar ang kanyang pagiging maliit. Bumukas ang maliit na pinto sa tabi ng malaking gate at lumabas si Susan. Hindi na siya ang Susan na nakasuot ng kupas na t-shirt. Ngayon, suot niya ang isang eleganteng pastel dress na lalong nagpalitaw sa kanyang kagandahan. Bagaman simple pa rin ang kanyang ayos, ang aura niya ay sumisigaw ng otoridad at yaman. "Edgar!" tawag ni Susan, may halong kaba sa kanyang tinig. "Susan, napakaganda mo!" bulong ni Edgar. "Halika na sa loob, naghihintay na sila Mami at Daddy." Aya ni Susan. Kinuha niya ang kamay ni Edgar ngunit napansin niyang malamig ito. "Huwag kang matakot, Edgar. Nandito lang ako." Habang naglalakad sila sa mahabang driveway, hindi mapigilan ni Edgar na mapatingin sa paligid. Ang damuhan ay pantay na pantay, ang mga estatwa ay tila mga bantay sa dilim, at ang mansyon mismo ay tila isang palasyong hindi kailanman niya naisip na mapapasok. Nang pumasok sila sa pangunahing pinto, sinalubong sila ng lamig ng centralized aircon at ang amoy ng mamahaling pabango at insenso. Ang sahig ay yari sa makinis na marmol na tila bang bawal tapakan ng kanyang hamak na sapatos. Ang mga chandelier sa kisame ay nagbibigay ng napakaliwanag na ilaw na tila naglalantad sa bawat hibla ng kanyang murang polo shirt. Doon, sa gitna ng malawak na sala, nakaupo ang mga magulang ni Susan sa isang mahabang sofa na yari sa mamahaling katad. Si Don Julian, na nakasuot ng kanyang seryosong mukha, ay nakapatong ang kanyang mga kamay sa kanyang tuhod. Si Doña Elena naman ay nakasandal, hawak ng isang pamaypay at ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat anggulo ng pagkatao ni Edgar. "Mami, Daddy, si Edgar po, ang nobyo ko." Pagpapakilala ni Susan, ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Lumapit si Edgar ng buong paggalang. Yumuko siya at kinuha ang kamay ni Don Julian upang magmano, gayon din ang ginawa niya kay Doña Elena. Ito ang kulturang kinalakihan niya sa baryo, ang pagpapakita ng respeto sa mas nakakatanda, anuman ang katayuan sa buhay. Saglit na natigilan ng mag-asawa. Hindi nila inaasahan ang ganoong klaseng kabutihang asal mula sa isang lalaking inaakala nilang walang pinag-aralan. Bakas sa kanilang mga mata ang bahagyang paghanga, ngunit mabilis nilang itong itinago sa likod ng kanilang mga maskara ng pagiging matapobre. Hindi sila naririto humhanga, naririto sila para subukin ng lalaking ito ayon sa plano ni Susan. "Maupo ka, Edgar," malamig na utos ni Don Julian.
Naupo si Edgar sa isang solong sofa sa tapat ng mag-asawa. Pakiramdam niya ay lulubog siya sa lambot ng upuan, ngulit pinilit niyang manatiling tuwid. Si Susan naman ay nakaupo sa tabi ng kanyang ina, nananatiling tahimik at nakayuko. Ang kanyang mga mata ay pasulyap-sulyap sa kanyang nobyo. Ang isang nakabibinghing katahimikan ay bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng grandfather clock sa sulok. Tinitigan ni Don Julian si Edgar ng walang kurap, tila bang sinusubukan nitong basagin ang loob ng binata sa pamamagitan lamang ng tingin. Kaya, Edgar, nalaman naming isa ka palang mangingisda. Isang lalaking nabubuhay sa kung anong mahuhuli ng kanyang lambat araw-araw. Oho, Don Julian, yun po ang aking hanap buhay upang matulungan ang aking pamilya. Magalang na sagot ni Edgar. Tumawang ng bahagya si Don Julian, ngunit ang tawang iyon ay walang halong tuwa, puno ito ng sarkasmo. Marangal oo, pero ang kailangan ni Susan ay hindi lang dangal. Ang kailangan ng anak ko ay seguridad, karangyaan at isang mundong hindi mo kailanman makikita sa ilalim ng dagat. Tumaya si Don Julian at nagsimulang maglakad-lakad sa paligid ni Edgar, tila bang isang leon na nagmamasid sa kanyang biktima. Tingin ka sa paligid mo, Edgar. Ang bawat piraso ng muebles dito, ang bawat bintana, ang bawat ektaya sa labas, pinaghirapan namin ito ng loob ng maraming dekada. At ang anak ko, si Susan, ay lalaki at mamumuhay bilang reyna ng lahat ng ito. Huminto si Don Julian sa harap ni Edgar at tinitigan ito ng may pangmamata. Ngayon, tatanungin kita ng tapatan, Edgar. Alam naming mangingisda ka lang, Edgar. Hindi lingid sa amin na magkaiba ang mundo nyo ng anak ko. Sa tingin mo ba ay sapat ang pag-ibig para mapantayan ang yaman namin? Sa tingin mo ba ang mga isdang hinuhuli mo ay kayang bumili ng buhay na nakasanayan ni Susan? Ang mga salitang iyon ay parang mga patalim na isa-isang bumaon sa puso ni Edgar. Naramdaman niya ang init na umakyat sa kanyang mga pisngi, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding hiya at sakit ng kanyang dangal. Tiningnan niya si Susan, umaasang magsasabi ng kahit ano upang ipagtanggol siya, ngunit nananatiling tahimik ang dalaga. Ang katahimikan ni Susan ay tila lalong nagpatunay sa mga sinabi ng kanyang ama. Don Julian, alam ko pong wala akong yaman na maipagmamalaki. Pero ang pag-ibig ko po sa Susan ay hindi ko kailanman itinuturing na katumbas ng pera. Mahal ko po siya dahil sa kanyang pagkatao at handa po akong magtrabaho ng higit sa kaya ko para lang hindi siya maghirap. Magtrabaho, hirit ni Doña Elena habang pamaypay ng pamaypay. Ilang banyera ng isda ang kailangan mong mahuli para mabili ang isang pares na sapatos na suot ni Susan ngayon? 1 taon? 2 taon? Edgar, huwag tayong maging mangmang. Ang pag-ibig ay nalalahag kapag ang sikmura ay kumakalam, at ang pag-ibig ay nagiging kulungan kapag ang babae ay nasanay sa ginto, ngunit tansa lang ang kaya mong ibigay. Bawat salita ng mag-asawa ay tila isang hagupit na sinusubukan ng tibay ng kanyang loob. Sa puntong iyon, pakiramdam ni Edgar ay gusto na niyang tumayo at tumakbo labas ng palasyo. Bumalik sa kanyang payak na buhay kung saan nirerespeto siyang bilang isang tao at hindi hinuhusgahan base sa kanyang bank account. Mulit nananatili siyang nakaupo, natitiis bawat pangiinsulto dahil sa kanyang pag-ibig kay Susan. Si Susan naman ay nananatiling tahimik, pinagmamasda ng bawat kurap ng mga mata ni Edgar, ang bawat higpit ng kanyang kamay at ang bawat buntong hininga. Masakit para kay Susan na makita ang nobyong ganito kahamak sa harap niyang kanyang mga magulang, ngunit kailangan niyang makita kung hanggang saan ang paninindigan ni Edgar. Ito ang simula ng pagsubok na magpapasya kung sila ba ay para sa isa't isa o kung ang agaw ng kanilang mundo ay sadyang masyadong malawak para tawirin ng isang simpleng puso. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang at ang pinakamabigat na bahagi ng bagyo ay paparating pa lamang. Ang hangin sa loob ng malawak na sala ay tila naging yelo sa lamig. Ang bawat salitang binitawan ni Don Julian ay tila mga anino na bumabalot sa pagkatao ni Edgar, ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kalbaryo ng kanyang damdamin. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang kumilos si Doña Elena. May kinuha ito mula sa kanyang mamahaling designer bag. Isang bagay na maliit, ngunit may bigat na kayang gumuho sa isang pader ng prinsipyo.
Dahan-dahan, inilapag ng ina ni Susan ang isang makapal na bandel ng pera sa ibabaw ng lamesang gawa sa kristal. Ang tunog ng paglapag nito ay tila isang malakas na kulog sa pandinig ni Edgar. Ang mga bagong papel na 1,000 na nakatali ng maayos ay kuminang sa ilalim ng engrandeng chandelier. Edgar, tignan mo ito, simula ni Doña Elena. Ang kanyang boses ay parang sutla na may nakatagong lason. 1,000,000, Edgar. Layuan mo ang anak namin at kunin mo ang perang ito. Malaking tulong ito sa pamilya mo, hindi ba? Nanigas si Edgar sa kanyang kinuupuan. Ang kanyang mga mata ay napako sa bandel ng pera. 1,000,000 piso. Sa loob ng kanyang isipan, mabilis na naglakbay ang mga imahe ng kanyang pamilya. Nakita niya ang kanyang ama na iniinda ang sakit ng likod tuwing umaga. Nakita niya ang kanyang ina na butas-butas na ang tsinelas sa paglalakad sa palengke. Nakita niya ang kanyang mga nakababatang kapatid na naghahati sa iisang lapis at papel para sa paaralan. Sa perang nasa harap niya, matatapos ang lahat ng kanilang paghihirap. Maaari na silang magkaroon ng konkretong bahay, masasarap na pagkain at seguridad sa hinaharap. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa mundong hindi ka nababagay. Dagdag pa ni Doña Elena habang bahagyang itinatulak ang pera palapit sa binata. Isipin mo ang mga magulang mo. Isipin mo ang kinabukasan nyo. Ang 1,000,000 ito ay sapat na para makapagsimula kayo ng bagong buhay, malayo rito at malayo sa anak ko. Nanindig ang balahibo ni Edgar. Naramdaman niya ang matinding pangangatog ng kanyang mga tuhod sa ilalim ng lamesa. Hindi siya kailanman nakakakita ng ganoon kalaking halaga sa buong buhay niya. Ang tukso ay tila isang malakas na alon sa gitna ng bagyo, sinusubukang lunurin ng kanyang prinsipyo. Tumingin siya kay Susan, naghahanap ng kahit anong pahiwatig. Umaasa siyang tatayo ang dalaga, kukunin ang pera at itatapon ito sa labas. Ngunit nanatiling statwa si Susan. Ang kanyang nobya ay nakayuko, ang mga buhok ay nakatabingin sa kanyang mukha. Tila ba hinahayaan ng kanyang mga magulang na bilhin ang kanyang kalayaan. Ang katahimikan sa sala ay naging nakabibingi. Bawat segundo ay tila 1 taon para kay Edgar. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang dibdib, isang halo-halong emosyon ng sakit, panghihinayang at matinding pagkahiya. Sa paningin ng mga taong ito, siya ay isang kalakal lamang na may katumbas na presyo. Akala nila ang kanyang pag-ibig ay isang utang na pwedeng bayaran ng isang tseke o isang bundle ng pera. Dahan-dahang tumayo si Edgar. Hindi niya ginalaw ang pera. Tumingin siya kay Susan ng may malalim na lungkot, isang tingin na tila nagpapaalam sa lahat ng kanilang pinagsamahan, sa mga tawa sa tabing dagat, sa mga shared na merienda, at sa mga pangako sa ilalim ng buwan. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang paningin kay Don Julian at Doña Elena. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mukha ay matatag, bagaman ang kanyang puso ay durug na durug na. Don Julian, Doña Elena, panimula ni Edgar, ang kanyang boses ay malalim at hindi na nanginginig. Buong buhay ko, itinuro sa akin ng aking mga magulang na ang pinakamahalagang pag-aari ng isang tao ay ang kanyang dangnal. Maaring wala kaming maayos na bubong kapag umuulan at maaring kulang ang ulam namin sa hapag, pero kailanman ay hindi namin ipinagbenta ang aming prinsipyo. Tumitig siya direkta sa ina ni Susan. Ang perang iyan, alam ko kung gaano kalaki ang maitutulong niyan sa pamilya ko. Alam ko kung paano niyang mababago ang buhay namin. Pero ang isang bagay na hindi niyo naiintindihan ay ito. Hindi mabibibili ng pera ang nararamdaman ko. Ang pagmamahal ko kay Susan ay hindi isang negosyo na may price tag. Hindi ko siya minahal dahil sa yaman niyo. Dahil hanggang kaninang umaga, wala akong kaalam-alam na ganito pala ang kinatatayuan niyo. Huminga si Edgar ng malalim at tumingin muli kay Susan na sa pagkakataong ito ay nag-angat na ng tingin. Ang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Pero, pagpatuloy ni Edgar, ang kanyang boses ay may bahid ng pait.
Kung sa tingin nyo ay magiging sagabal lang ako sa kaligayahan at seguridad ni Susan, kung sa tingin nyo ay dudungisan ko lang ang inyong pangalan dahil mangingisda lang ako, kusa akong lalayo. Hindi dahil tinanggap ang pera nyo, kundi dahil mahal ko ang anak nyo. Ayaw kong maging dahilan ng kanyang paghihirap o ng gulo sa pamilyang ito. Kinuha ni Edgar ang kanyang lumang panyo at pinunasan ang kanyang mga palawad. Inayos niya ang kanyang lumang polo shirt, ang kanyang tanging magandang suot, na tila naging basahan sa harap ng karangyaan ng mansyon. Hindi ko kailangan ng pera niyo para patunayan ang pagkatao ko. Ang dangnal ko bilang isang mangingisda at bilang isang lalaki ay hindi kayang tumbasan ng kahit ilang milyong piso. Maraming salamat sa hapunan at sa pagpapakita sa akin kung gaano kalaki ang mundo nyo na hindi ko naiis maging bahagi. Bago pa man makapagsalita si Don Julian, mabilis na tumalikod si Edgar. Hindi niya hinintay ang anumang sagot. Ang bawat hakbang niya sa makintab na marmol na sahig ay tila martilyo na nagpapahayag ng kanyang kalayaan mula sa mahuhusgang tingin ng mga mayayaman. Nilampasan niya ang mga malalaking statwa, ang mga mamahaling palamuti, at ang lamig ng air conditioner na tila sumasakal sa kanya. Nang marating niya ang pinto, hindi siya lumingon. Lumabas siya sa malawak na hardin at mabilis na naglakbay patungo sa malaking gate. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip, mabilis na binabaybay ang daan palayo sa gintong kulungan na iyon. Bitbit niya ang kanyang nasaktang dangnal, ang kanyang durog na puso, ngulit higit sa lahat ang kanyang malinis na konsensya. Sa kanyang likuran, naiwan ang katahimikan sa loob ng mansyon. Ang 1,000,000 piso ay nananatiling nakalagay sa lamesa, hindi nagalaw, isang saksi sa pagkatalo ng materyalismo laban sa tunay na karakter. Habang naglalakad si Edgar sa madilim na kalsada patungo sa sentro ng bayan, ang hanging gabi ay muling dumampi sa kanyang balat. Masakit ang kanyang dibdib at ang mga luhang kanina pa niyang pinipigil ay nagsimula ng pumatak. Hindi dahil sa panghihinayang sa pera, kundi dahil sa sakit ng pagkawala ng babaeng inakala niyang makakasama niya habang buhay. Ngunit sa kabila ng luha, may isang bahagi ng kanyang puso na nananatiling matatag. Alam niyang sa gabing ito, kahit talunan siya sa pag-ibig sa mata ng iba, nanalo siya bilang isang tao. Nagpatuloy siya sa paglalakad, hindi lilingon, hanggang sa ang mga ilaw ng mansyon ay maglahas sa kanyang paningin. Ang bawat yabag ni Edgar sa semento ng driveway ay tila isang pagbitiw sa lahat ng pangarap na binuo nila ni Susan sa dalampasigan. Sa bawat hakbang niya palayo sa mansyon, lalong bumibigat ang kanyang dibdib, hindi dahil sa panghihinayang sa 1,000,000 pisong kanyang tinanggihan, kundi dahil sa pagguho ng kanyang paniniwala na ang pag-ibig ay kayang lumampas sa anumang pader. Sa loob ng sala, naiwan si Susan na tila estatwa, ngunit ang kanyang puso ay sumisigaw. Nang marinig niya ang huling kalabog ng pinto at ang tunog ng mga paa ni Edgar na papalayo, hindi na niya nagawang manatiling tahimik. Ang maskara ng pagiging milyonaryang sumusubok ay tuluyang nang nadurog. Tumingin siya sa kanyang mga magulang na kapwa na tigilan sa naging reaksyon ng binata. "Susan!" Simula ng kanyang ina, ngumit hindi na ito pinatapos ng dalaga. "Hindi ko kaya ito, Nay! Tay!" Sigaw ni Susan habang bumabagsak ang unang patak ng kanyang mga luha. "Nasaktan ko ang kaisa-isang lalaking nagmahal sa akin ng totoo." Dala ng matinding pagsisisi at takot na tuluyan nang mawala si Edgar, mabilis na tumakbo si Susan. Hindi niya inalintana ang kanyang suot na sapatos o ang marangyang paligid. Humahangos siyang lumabas ng pinto, binabagtas ang madilim na hardin habang ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang puso ay kumakaba ng napakabilis, tila nakikipagkarera sa kanyang mga paa. "Edgar! Edgar, sandali!" Sigaw niya nang makita ang bulto ng binata na malapit na sa malaking gate. Ngulit hindi tumitigil si Edgar. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay tila isang malakas na ingay na tumatakip sa kanyang pandinig. Para sa kanya, ang bawat segundo sa loob ng bakurang iyon ay isang insulto sa kanyang pagkatao.
Edgar, pakiusap, magpapaliwanag ako. Muling sigaw ni Susan, ang boses ay nanginginig at basag dahil sa pag-iyak. Sa wakas, sa labas mismo ng gate, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng poste ng kuryente, huminto si Edgar. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang muka ay tila isang linyang tuwid sa tindi ng emosyon. Nang maabutan siya ni Susan, hindi na nag-isip ang dalaga. Agad niyang isinubsob ang kanyang muka sa dibdib ni Edgar at hinakap ito ng napakahigpit na tila ba kapag bumitaw siya ay maglalaho ang binata na parang bula. "Patawarin mo ko, Edgar! Patawarin mo ko!" Hikbi ni Susan. Ang kanyang mga luha ay bumabasa sa asul na polo shirt ni Edgar. Nanatiling tuwid at matigas ang katawan ni Edgar sa simula. "Edgar, ano pang kailangan mong ipaliwanag? Malinaw na ang lahat. Hindi ako para sa inyo. Hindi ako ang kailangan ng pamilya mo. Kunin mo na ang pera niyo at bumalik ka na sa loob. Doon ka sa ligtas." "Hindi, Edgar. Hindi yun ang totoo." Pagmamakaawa ni Susan habang humihiwalay ng bahagya upang tignan ng binata sa mga mata. "Ang lahat ng iyon, ang mga sinabi ni Daddy, ang pangiinsulto niya sa trabaho mo at yung 1,000,000 piso na inilatag ni Mami, Edgar, lahat yon ay isang pagsubok lamang." Napakunot ng noo ni Edgar, ang pagkakalito ay humahalo sa kanyang sakit. "Pagsubok? Anong ibig mong sabihin?" "Ako ang nakaisip nito, Edgar." Pag-amin ni Susan, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. "Natatakot kasi ako. Buong buhay ko sa Maynila napapaligiran ako ng mga taong pera lang ang habol sa akin. Nang dalhin kita dito, gusto ng mga magulang ko na masiguro na hindi ka ganon. At ako rin, gusto kong patunayan sa kanila na tama ang pinili ko, na ang lalaking mahal ko ay hindi masisilaw sa kahit anong halaga." Sandaling tumahimik si Edgar. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang kaluluwa ni Susan. "Ginamit niyo ang damdamin ko para lang sa isang test, Susan? Alam niyo ba kung gaano kasakit na insultuhin ang dangal ng pamilya ko, na ipamukha sa akin na pwedeng bayaran ng pag-ibig ko para lang lumayo ako? Alam ko, Edgar, at doon ako nagkamali. Patawarin mo ako dahil naging duwag ako." Muling yinakap ni Susan ang binata, mas mahigpit kaysa kanina. "Hiningi ko sa kanila na maging malupit sa'yo kasi alam kong matatag ka, pero hindi ko naisip na ang katatagan mo ay may kasamang matinding sakit. Edgar, nakita nila, nakita namin. Tinanggihan mo ang 1,000,000 piso dahil sa akin. Pinatunayan mo sa amin na ang pag-ibig mo ay walang presyo." Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Edgar. Ang kanyang mga balikat na kanina pang nakataas sa galit ay dahan-dahang bumaba. Tumingin siya sa langit, kapos sa babaeng nasa kanyang yakap. Sa kabila ng sama ng loob, sa kabila ng hapdi ng mga salitang narinig niya sa loob ng mansyon, naintindihan niya ang takot ni Susan. Naintindihan niya ang bigat ng korona na kailangang dalhin ng isang milyonarya sa mundong puno ng magsasamantala. "Sana'y, naniwala ka na lang sa akin sa simula pa lang, Susan." Malumanat na sabi ni Edgar habang dahan-dahang itinataas ang kanyang mga kamay upang yakapin din ng dalaga. "Pangako, hinding-hindi ko na uulitin ito. Wala nang sikreto, wala nang pagsubok," sabi ni Susan habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Dahan-dahang iginiya ni Susan si Edgar pabalik sa loob ng mansyon. Sa pagkakataong ito, hindi na mabigat ang atmosphere. Nang muli silang pumasok sa sala, nakatayo na sina Don Julian at Doña Elena. Ang matalim na tingin ng kanyang ama ay napalitan ng isang mapagkumbabang siniti at ang mapanghusgang aura ng kanyang ina ay naging malambot. "Edgar?" Tawag ni Don Julian habang lumalapit sa binata. Inilahad niya ang kanyang kamay, isang kilos ng pakikipagkasundo at pantay na pagkilala. "Himihingi ako ng paumanhin sa'yo ng naging asal ko kanina. Sa totoo lang, sa lahat ng lalaking nakilala ko na nagtangkang lumapit sa anak ko, ikaw ang kaisa-isang tumalikod sa pera ng walang pag-aalinlangan. Pinatunayan mo na ang dangal ay hindi nasusukat sa laki ng huli sa dagat, kundi sa tibay ng prinsipyo." Kinuha ni Edgar ang kamay ng matanda at nakipag-shake hands ng may dignidad. "Naintindihan ko po, Don Julian. Proteksyon lang po ang hanap niyo para kay Susan." Lumapit din si Doña Elena at hinawakan ang braso ni Edgar.
Nagpatawad din sa'yo, iho. Ang 1 milyong iyon ay naroon pa rin, pero hindi bilang bayad sa paglayo mo, kundi bilang patunay na may bagay sa mundong ito na mas mahalaga kaysa sa salapi. Malugod naming tinatanggap sa aming pamilya. Tunay kang lalaki, Edgar. Sa loob ng mansyon na iyon na dati ay tila kulungan para kay Edgar, naramdaman niya sa wakas ang init ng pagtanggap. Naupo silang muli, ngulit sa pagkakataong ito, ang hapunan ay puno ng totoong tawanan at kwentuhan. Tinanong ni Don Julian si Edgar tungkol sa mga diskarte sa pangingisda ng may tunay na interes, habang ang Doña Elena naman ay nakikinig sa mga kwento ni Edgar tungkol sa kanyang mga kapatid. Para kay Susan, ang makitang nagkakaintindihan ng kanyang pamilya at ang lalaking kanyang mahal ang pinakamagandang tanawin na nakita niya sa buong buhay niya. Ang pagsubok na akala niya ay wawasakin sila ay naging apoy na naglinis sa kanilang relasyon, tila gintong dumaan sa proseso para mas maging dalisay. Habang nagtatapos ang gabi, alam ni Susan na ang kanyang paglalakbay mula sa ingay ng Maynila patungo sa katahimikan ng probinsya ay hindi lamang isang bakasyon. Ito ay isang paghahanap sa katotohanan, isang katotohanang natagpuan niya sa piling ng isang mangingisda na hindi nasisilaw sa kinlang, kundi marunong magmahal ng walang hangganan. Ang simoy ng dagat sa Quezon ay nananatiling sariwa. Tila hindi tumatanda sa kabila ng paglipas ng panahon. Ngunit sa dalampasigang ito, kung saan dati ay isang simpleng troso lamang ang nagsisilbing upuan ni na Susan at Edgar, ngayon ay nakatayo ang isang magandang beach house na yari sa kahoy at salamin, isang simbolo ng pagsasama ng dalawang mundo. 5 taon na ang nakalipas simula nang naganap ang gabing iyon sa mansyon. Ang minsang masakit na alaala ng pagsubok na 1 milyong piso ay naging isa na lamang masayang kwento na madalas nilang pagtawanan tuwing anibersaryo. Ang araw ng kanilang kasal ay tinaguri ang kasal ng dekada sa probinsya. Hindi dahil sa ginto at garbo, kundi dahil sa kakaibang pagsasama ng mga tao. Doon, sa ilalim ng isang malaking puting tolda sa harap ng dagat, nagtabi-tabi ang mga mangingisdang may magaspang na kamay at ang mga bilyonaryong negosyante mula sa Makati. Ang mga driver ng bangka ay nakikipag-inuman sa mga CEO ng malalaking kumpanya. Si Edgar, na suot ang isang barong Tagalog na gawa sa pinakamahusay na pinya, ay nanatiling ang simpleng lalaking kilalang lahat. "Susan, tignan mo ang mga magulang ko," bulong ni Edgar habang pinagmamasdan nila ang kanyang ina na si Aling Rosa na masayang nakikipag-usap kay Doña Elena. "Masaya ako para sa kanila, Edgar," sagot ni Susan habang nakasandal sa balikat ng asawa. "At masaya ako para sa atin." Hindi kailanman naging pasanin para kay Edgar ang yaman ni Susan. Sa halip na maging kampante at umasa na lamang sa pera ng asawa, ginamit niya ang kanyang kasipagan upang maging katuwang ni Susan. Sa Maynila, kung saan sila nakatira sa loob ng 5 araw sa isang linggo, si Edgar ay naging Chief Operations Officer ng kanilang Fisheries and Export Division. Ang kanyang kaalaman sa dagat at ang kanyang natural na talino sa pakikipagkapwa-tao ang naging susi upang mas lalong lumago ang kumpanya. Ngunit higit sa lahat, hindi kinalimutan ni Edgar ang kanyang pinagmulan. Sa tulong ng kapital ni Susan at ng kanyang determinasyon, nagtayo sila ng Edgar and Susan Foundation. Nagbigay sila ng mga modernong kagamitan sa pangingisda. Nagpatayo sila ng mga cold storage facilities para sa mga taga-baryo at nagbigay ng mga scholarship sa mga anak ng mga mangingisda. "Sir Edgar, salamat humuli. Ang anak ko ay magtatapos na ng kolehiyo sa susunod na buwan," sabi ng isang matandang mangingisda nang minsang bumisita sila sa Pampang. "Wala ho yun, Mang Isko. Karapatan ng bawat bata ang mangarap," sagot ni Edgar nang may tapat na ngiti. Isang hapon habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel sa langit, naglalakad ang mag-asawa sa Pampang bitbit ng kanilang mga tsinelas, eksakto tulad ng kanilang ginagawa noong sila ay nagsisimula pa lamang. Sa malayo, nakikita ang isang magandang bahay na bato na ipinatayo ni Edgar para sa kanyang mga magulang. Wala na silang iniindang tagas sa bubong o kakulangan sa pagkain. "Naaalala mo pa ba nung unang beses mo akong binati rito?"
Tanong ni Susan habang pinaglalaruan ng kanyang mga paa ang basang buhangin. Oo naman, tawa ni Edgar. Sabi ko sa sarili ko, sino kaya itong napakagandang babaeng ito na parang laging malalim ang iniisip? Akala ko nga noon ay isa kang sirena na napadpad sa pampang. At akala ko naman ay isa kang mangingisdang mangnanakaw ng puso. Biro ni Susan. Tumigil sila sa paglalakad at naupo sa buhanginan. Wala na ang mga designer suit ni Susan. Suot niya muli ang isang simpleng puting bestido. Ilinabas ni Edgar ang kanyang wallet at ipinakita ang isang lumang litrato, ang unang litrato nilang dalawa na kinuha sa plaza habang kumakain ng halo-halo. Alam mo, Susan, simula ni Edgar, seryoso na ang kanyang tono. Minsan naiisip ko, paano kung kinuha ko yung 1,000,000 noon? Paano kung nasilaw ako sa pera ng daddy mo? Hamurap sa kanya si Susan at hinawakan ang kanyang mukha. Pero hindi mo ginawa dahil alam mong ang 1,000,000 ay mauubos pero ang nararamdaman natin ay hindi. Tama ka, tumagon si Edgar. Sa loob ng 5 taon na kasama kita, lalo kung napatunayan ng ang tunay na kayamanan ay hindi yung nakikita sa bank account natin sa Maynila, hindi yung mga lupain na pag-aari ni na Don Julian. Ang tunay na kayamanan ay yung pagrespeto natin sa isa't isa, ang katapatan na wala tayong itinatago, at yung pag-ibig na kahit dumaan sa apoy ng pagsubok ay hindi natupok. Iyon ang itinuro mo sa akin, Edgar, malunamnam na sabi ni Susan. Dati ang akala ko ang tagumpay ay ang pagiging CEO, pero ang tunay palang tagumpay ay makahanap ng taong yayakapin ka kahit walang bitbit na kahit anong titulo. Ang makahanap ng taong hindi titingin kung ano ang meron ka, kundi kung sino ka. Sumandal si Susan sa dibdib ni Edgar habang pinapanood nila ang huling sinag ng araw na naglalahabo sa abot-tanaw. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na nakakatakot. Ito ay puno na ng katiwasayan. Sa Maynila, naghihintay ang mga kontrata, ang mga pulungan at ang ingay ng lungsod. Ngunit alam nilang dalawa na kahit gaano kagulo ang mundo sa labas, ay palagi silang may dalampasigang mababalikan, ang isa't isa. Mahal kita, Susan, bulong ni Edgar. Mahal din kita, Edgar, hanggang sa huling alon, sagot ni Susan. Doon, sa gitna ng payak na paraiso, napatunayan ng dalawang puso na nagmula sa magkaibang mundo na ang tadhana ay hindi nakadepende sa swerte o yaman. Ito ay binubuo ng kanilang mga desisyon, pinatibay ng kanilang mga sakripisyo at pinangalagaan ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi nasilaw sa ginang ng ginto, kundi mas piniling magningning sa liwanag ng katapatan. Ang kwento ni Susan, ang milyonaryang naghanap ng kapayapaan, at ni Edgar, ang mangingisdang nag-alay ng dangal, ay naging isang alamat sa kanilang baryo, isang paalala na sa ilalim ng parehong langit at sa tapat ng parehong dagat, ang bawat tao ay pantay-pantay hanggat may pag-ibig na nagbubuklod sa kanila. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Pag-ibig na walang presyo.